Okay, hello mga kapisda. Welcome to Jerry's Aquatics. Okay mga kapisda, i-update ko lang ngayon yung mga na-breed na natin na Glopis Tetra. So yan, may na-breed na rin kasi tayo last month. So yung unang pagbe-breed, medyo nag-fail, hindi lahat napisa. Then ngayon, yung pangalawa ay mga okay naman at napisa naman sila. At medyo malalaki na sila ngayon after 1 month ng mahigit. At papakita ko sa inyo. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kapisda, at ito na ngayon yung ibinread natin last month. So yan, kung makapansin nyo, yung iba kulay puti, then meron ding halo na purple, then meron ding kulay red. So yan, mapapansin nyo naman, medyo marami sila. Then yung iba nyan, nakain kasi ng kitikite. Hindi ko naalisa ng kitikite, nadapuan kasi ng lamok. So yan mga kapisda, okay naman, goods naman. At napisa naman yung mga last month na ibinread natin. Then dito naman sa kabilang tab, meron din ako mga ibinread dito nung isang araw lang. So yan, medyo maliliit pa sila. Hindi lang masyadong kita dito sa camera, pero meron ng mga nagpi-pre-swim o mga lumalangoy-langoy na dyan. And dito mga kapisda, meron pa rin ako na ibinread nung isang araw lang. At yan, napisa naman na sila. Ayan, medyo madilim lang. Try natin kung makikita sa camera. So yan, mapapansin nyo yung mga gumagalaw-galaw. Ayan, medyo marami-rami rin to. Ayan mga kapisda, yung mga gumagalaw na yun na parang sobrang liliit lang kasi nila pagka yung bagong hatch pa lang sila ng mga ilang araw. So yun, pagka ito mga nasa 4 days na at nagpi-pre-swim na talaga sila, naghahanap na sila ng pagkain, yun, pwede na natin silang pakainin. Kagaya nito, 1 month pa lang, napalaki ko na sila ng mga ganyan, siguro mga half inch na mahigit yung size nila. Para naman dun sa mga nagtatanong kung ano ba yung pwede nating ipakain dito sa mga fry ng Glopis Tetra natin, pwede natin silang pakainin kung wala kayong makukuha na Daphnia or BBS or baby brine shrimp. Ito, pinakain ko sila nung egg yolk, nilagang itlog na puti, yung pinaka nasa gitna, yung egg yolk, yun lang yung pinakain ko. Pero dapat konting-konti lang para hindi sila masyadong masobrahan. Okay, so yun lang muna mga kapisda, in-update ko lang at yun, okay naman at napisa naman yung mga binread natin last month na Glopis Tetra. At para na rin sa mga nanonood nung nakapanood nung last video ko, so yun na ngayon yung update sa kanila na isang buwan pa lang mahigit, ganun na yung size nila, mga less than 1 inch or half inch mahigit. Then guys, ang pinapakain ko na sa kanila ngayon ay yung decapsulated na BBS. Ang ginagawa ko, binababad ko muna para medyo lumambot para makain nila agad. At konti lang din, hindi ko naman sila binibigyan ng sobrang dami kasi nga kahit decapsulated BBS, pagka nasobrahan ka ng pakain, medyo pag hindi man sila ma-overfeed, yung tubig masosobrahan at dudumi lang yung tubig natin. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna at kung may mga tanong pa kayo ay paki-comment lang dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!